Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Heto ang inaabangan ng lahat. Nagkaisa na si Marcoleta at VP Sara Duterte para tugisin ang mga nasa likod ng ambush laban sa kanila sa isang matinding operasyon. Parehong nagpakita ng tapang at determinasyon ng dalawa ayon sa ulat. Personal umanong nakipagpulong si VP Sara kay Marcoleta upang planuhin ang paghuli sa mga salarin. Hindi na raw nila papalampasin ang mga taong nagtatangkang pabagsakin sila kasama ang mga otoridad. Mabilis na kumilos ang kanilang team upang masundan ang mga suspect. Lumabas sa investigasyon na iisang grupo lamang ang nasa likod ng mga magkahiwalay ng pag-atake sa kanila. Dahil dito, nagpasya ang dalawa na magsanib puwersa para sa isang malawakang operasyon. Hindi kami matatakot, mariing pahayag ni Marcoleta sa media. Sinabi rin ni VP Sara na panahon na para maibalik ang hustisya sa mga biktima ng karahasan. Umani ng papuri mula sa publiko ang kanilang katapangan at pagkakaisa. Samantala patuloy pa rin ang paghahanap sa mga mastermind ng krimen. Ayon sa mga insider, may malaking pangalan daw na sangkot sa ambush. Lalong tumindi ang tensyon nang maglabas ng bagong ebidensya ang kampo ni Marcoleta. Ang tanong ngayon, handa na ba ang mga salarin sa galit ng dalawang makapangyarihang leader? Isa lang ang malinaw, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ano magsalita siya, kala mo? At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Anong pamumulitika? Walang yaka, tanungin mo si Bongbong Marcos. Unang-una, tatanong mo sa kanya, nagkokoking ka ba ka mo? Sabi niya, hindi, okay, hindi. Sabi mo, saan dinadala yung perang mali-maleta sa Aguada, Malacanang? Oh, sabi mo sa kanya. Oh, sabi mo, siguraduhin niyo po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na yung binibigay mong pera sa akin. Binibigyan ka ba niya ng pera, Claire? Hindi. Okay. Yung pinapasahod mo sa akin, pinapasahuran ka ba niya? Wala kang sahod yan, okay. Sabi mo sa kanya, totoo po ba na mali-malit ang pera, sinakay si aeroplano, naglanding doon sa Ilocos Norte? Kamo, ganoon. Ganoon na, tanungin mo siya. Tanungin mo, pag medyo nakikita mo siya hindi masyadong naka-high heels yung asawa niya. Kasi baka matapilok eh. No, ganoon. Jiggy, samantala, pasado na nga sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026 dito sa Kamara. 287 po ng mga kongresista ang bumotong pabor habang 12 ang tutol at 2 naman ang nag-abstain. Sa 2026 wala na pong pondong pinalusot ang Kamara para sa flood control projects. Ang higit 255 billion pesos na dapat nakalaan dito ay ini-realign. Malaking bahagi po nito ay inilipat sa 3 pangunahing sektor, ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Hindi, nilagay AI, saka, tupad, gano'n. Oh, ngayon, wala na kasi sa saldi ko. Tama na to, Erwin, nasa ka, Erwin, mag-intro na tayo, Erwin. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman na malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong within the bounds. Within the bounds. Yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of law. That's also the... Ilan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong! Abangan po sa aming pagkabalik! Marcos resign! Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin ibuto sapagkat mayroon silang gens na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Ukininam, Marcos. Tarantado ka. Ukininam. Tarantado ka, Marcos.
ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Alam niya, kaya sa 2028, pagkaisan natin na ibangon muli ang Duterte, si Sara ang presidente natin. Sara Duterte, 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 Nakakaloka yung matandang manunupa na may sumpa. Hoy, dilima di saba. Tatawagin mong brat ang vice president dahil hindi siya umattend? Masyado ka nagmamalinis eh. Hoy, matandang manunupang may sumpa. Dahan-dahan ka sa pagsasabi ng brat. Meron mang brat dito, ikaw yun. Kasi mahilig ka sa brat. Sorry. Halika dito! Kinakausap na kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lang ang napanagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakaparin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakituna sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming galit. Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo, Risa Hontiveros. Dito palagay ko, talagang luluhod ka na. Luluhod ka na kay Katunying. Kay Katunyeta. Pagigyan po ninyo ito mga reaksyon. Eto na yung ikakagalit ng mga pinklawan. Ito yung ebidensya na yung multipurpose ni Senator Risa Hontiveros ay substandard. Panoorin nyo. Nga building og sa atong XFM, no? Gipangayo na ko ni kang Senator Hontiveros worth 10 million. Muna yung usa ka specific na moingon ko, pinili ang kontraktor. Na ining so, sa bidding dito, gusto lagi ma-implement nga sakto. Ning daog sa bidding, gidikyo pag post kwa. Naintindihan po ninyo, 10 million daw. Sila yung pumili ng kontraktor. Puro substandard. Dito tapos, sabi nila, okay na nam. Sinong okay na nam? Ha, BBM? Okay na nam mo daw, BBM. Hindi ako nagsabi, ha? Yung si Judge, hindi ako, ha? Sabi niya, okay na nam ka, BBM. Na naman, gusto yun nila ilahang kontraktor. Ang Surkey Construction may nakadaog. Pero until now, wala na ako ni Dawata. Wa ko kabalo, sige ko gangyo sa ilaha, o nabarya na ba nila ni, o wala ko tubaga, nga naman. Nang liki na, ang bildo, antod karon. Dugar ako ga-report na. Hasta to dito dako kayo, ang CR, substandard kayo, nakita man ninyo? No, binaboy og trabaho. Ang nagtrabaho ni Surkey, pamilyang si Dinyo ang nagtrabaho ani. Dugay na kayo na akong gi-report. Gali, halos ang gi-apply diri mga substandard ni. Nahugno ng kisame. Gi-report, gi-repair lang. Okay? Kani... Napanood nyo? Ipinilit talaga yung kontraktor nila. Yung kontraktor na nanalo sa bidding doon sa post qualification, disqualify. Kaya ang nanalo, yung kontraktor talaga na gusto nilang mangontrata. Ngayon, ito yung mga kwento na iniiwasan ng mga pink. Kasi malilinis sila kasi intellectual sila, kasi hindi sila tumatanggap ng lagay, kasi hindi sila kurap. Nik-nik nyo. Sayang ang bayot. Naku mga kareaksyon, sinasabi natin. Ito naman, ha?
Malabas tuloy, Senator Risa Ontiveros, na hindi sinusulong mo ang taong bayan, kundi ang personal mong interes at ang grupo mong akbayan at ang lahat ng mga aktivista. So nakakahiya ka. Bakit ang tahimik mo ngayon? Parang hindi ka makabasag baso sa mga ginagawa mo sa pag-imbestiga sa tunay na salarin, sa flood control o sino sa likod nito. Dahil, bakit hindi mo kaya ipaliwanag niyan? Bakit hindi mo kasuhan ng libel yan si Antonio Taberna o si Katony? Dahil naglabas mismo ng mga listahan na ang sabi mo ay hindi totoo from the start na wala kang insertions, wala kang budget mismo sa flood control. Iyan ang mga listahan. Paano mo naman kami makakumbinsi niyan? Nakakabingi ang iyong pananahimik. Senator Risa Ontiveros, nakakahiya ka. So saan ngayon? Saan ang pinagsasabi mo? Saan na ngayon ang pinagmamalaki mo? Sana naman, from the start ay naging maliwanag ka. Dahil maliwanag sa taong bayan, ang tunay na taong bayan, maliwanag na ginagamit mo lang sa iyong personal na laban, personal na interes na hindi po ang kapakanan ng mga mamayan. Kagaya po namin, saan kami lulugar? Bakit ang tahimik mo? Dati ang ingay-ingay mo pagdating sa mga Duterte, pagdating sa mga kalaban mo, na tumutulig sa'yo, ang tindi mo. Bakit ngayon nung ikaw na, umikot na sa'yo, nawala ka na? Anong nangyari sa'yo? Senator Risa, pakisagot naman kami. Nakakahiya. Sana punta pong 750 million mo on the flood control projects. Saan po napupunta pong halos 3 billion mo na insertions? Ayan po, nakalatag lahat. Nalulungkot po kami, Senator Risa. Sana naman magpaliwanag ka rin. Imbitahan mong sarili mo na mismo karoon ka ng privilege speech po dyan kung saan para mismo dahil gusto po namin, karapatan po namin malaman ang katotohanan at higit sa lahat po dyan sa kung saan mo dinala ang pera o kaban ng bayan. Dahil po mismo dapat managot ka. Nakakairita yung dating matapang, nakakamiss yung dating grabe talagang tumindig, tumayo na akala mo ang galing-galing, yun pala wala may tinatago din. Nakakahiya ka, Senator Risa Ontiveros. O anong sabi nyo ng kasama mo? Hindi nyo alam ngayon ang ginagawa nyo. Na mismo kung saan kayo lulugar. Hindi kayo pwede makapagpanawagan na kung ano-ano dahil po mismo yung pala ikaw. Mas gusto nga namin ikaw yung mag-resign Kasi bakit? Hindi ka naman, wala ka namang saysay dyan. Wala ka namang silbi ngayon sa Senado sa mga pinagagawa mo kasi may kinikilingan ka. Hindi mo kaya ipaliwanag ngayon. Tahimik ka. Sige na please. Sana naman lalabas ang katotohanan. Gusto namin lumaban ka at gusto namin ngayon, Senator Risa, magpaliwanag ka. Okay? Please lang po, Senator Risa Ontiveros, pakipaliwanag po sa amin. Saan po napupunta po yung 3 billion na po yan na insertions na ipinalabas po mismo dyan. Ayan na po, usap-usapan. Karapatan po namin na malaman ang katotohanan. Nako, mga kareaksyon, si Risa Ontiveros yata ngayon nag-day off sa kanyang tapang-tapangan. Para yatang si Risa Ontiveros nakipagkita na naman kay Llamas. Para yatang si Risa, hindi nga makapagsalita na wala siyang binabasa. Diba, Risa? Oy, Risa! Hello? Llamas? Putang ina. Si Risa nasan? Bakit hindi siya sumasagot? Walang yan naman nung ginagawa ninyong dalawa. Sorry. Sino to? Okay. Bibili po ako ng gatas ng kalabaw bukas. 2 bote, Okay, sorry. Yung pala nagtitinda ng gatas ng kalabaw yun. Akala ko si Llamas na wala hindi na nakakakonekta kay Llamas. Baka out of town. Risa Ontiveros! Sisilipin natin yan. Huwag na niya silipin. Sisilipin daw niya si BP Sara Duterte. Walang yakal, Boying Ramula. Ano ka rin pala, maninilip? Sabi ni BP Sara, huwag mo na silipin. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Sisilipin natin yan. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos.
At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Kaya pala, Timano, yung salin, yung salin ang punteriya ni Bonjing Remula. Meron palang utos si Bangag. Kininam. Kininam ka. Sino ukin? Ano ba kahulugan ng ukininam? Ano pong kahulugan ng ukininam? Hindi ko kasi naintindihan kung ano yung ukininam. Kaya pala, pagkalaban, pakinggan po natin. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, basta kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Diba? Ganun po ang mga Marcoses. Ganun sila, kapag kalaban ka nila, kahit wala siyang problema, gagawan nila ng problema ang kalaban nila. Siya na mismo nagsabi. Pagkalaban nila, kahit na okay ang trabaho, at ahanapan sila ng problema. Yan naman ang nangyayari ngayon, di ba? Si BBM adik po yan. Hindi nyo alam? Adik sa Pangulong Duterte. 3 taon na, puta. 3 taon na ang Pangulong Duterte pa rin nasa bibig niya. Nasa puso niya, nasa isip niya, pinadalanganan niya sa Davao, sa Dahig eh. Si Pangulong Duterte pa rin ang kaadik. Si Claire, adik din si Claire. Mga walang hiyayan, adik yan, adik sa Pangulong Duterte. Si Trillanes, obses yan. Obses sa Pangulong Duterte. Adik ang mga animal. Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Di ba? Yun ang mga manggagamit. Yun ang mga punyeta ang kanilang prinsipyo at pagkatao. Mga animal sa puso't isip. Adik ka, BBM. Adik ka sa Pangulong Duterte. Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Hindi kami naawa sa iyo. Sa totoo lang, walang naawa sa iyo. Deserve mo yan eh. Putang buhay pa siya Hello, Tore. Walang yaka, Tore. Walang naaawa sa'yo. Hintayin mo ang agupit, hintayin mo ang agupit ng karma. Hintayin ka namin makulong, gago. Tignan po rin si Tore, ha? Tignan nyo. Ayan, di ba? Police Brigadier General Nicolas Torre versus Israelito Torion, Eleanor Cardona, Carlos Catil, Lorraine Basat, nagdemanda siya. Anong dinimanda po niya? Ito po. Dinimanda niya, tinawag nilang insertion, hindi insertion. Ayan sedisyon. Ayan, na-dismiss. Tore, hintayin mo ang demanda. Walang hiya ka, na-dismiss na yung kaso. Tinapong ka na ni Bongbong Marcos. Wala ka ng tamis. Isa ka na lang nakaupo sa sulok, 4-star general, na nandiyan ka lang sa sulok, Tore, umintayin mo. Maghintay ka lang, Tore, mga demanda mo. Kidnapping, yung ginawa mo ay kibuloy, hintayin mo lahat yan, Tore. Naku, paparating si BP Sara. Walang nga ka, Tore, nasan ka na? Palagay ko kung si Tore ang PNP chief ngayon, yung pag-inutos sa kanya kasi nga, kulang-kulang yata. Hindi ko alam. Kulang-kulang ka ba, Tore? Tanong lang. Kasi kung anong sabihin mo kay Tore, ginagawa niya. Sabi niya, John Big, di ba? Pag sinabi mong attack, uma-attack, tingnan mo yung PNP chief ngayon, tahimik lang. Normal. Si Tore, tingnan mo, nagpa-bibo-bibo. Nagpa-boxing-boxing pa ang gago. Di ba mga kareaksyon? Nagpa-boxing-boxing pa? O ngayon, ano nangyari sa kanya? Wala.
O tinapon lang sa ng mga manggagamit, yung mga manggaw, di ba? Tinapon lang, oy Tore, hindi ka na namin kailangan, wala ka ng silbi, oy, diyan ka na, walang yan ka, di ba? Wala ka, tanggalin niya, 4-star general lagay sa sulok. Di ba mga kareaksyon? Tore! Ayan, ito, pinakamagandang picture. Ayan, yan, ako, mga kareaksyon, yan. Sino ba yan? Nakita ko lang saan yan, sa Facebook. Pinagtatanong ko kung sino to, hindi ko kilala. Hindi ko po siya kilala, mga kareaksyon. Sino po nakakakilala nito? Nakakadiring tingnan nito. Nakakadiring tignan! Si Jonel, mahilig sa ganyan, ganon. Si Jonel, at saka yung isa pa, siya ay kilabot ng mga security driver. Sino ba yan? Nakita, hindi ko po kilala. In fairness, hindi ko po kilala yan. Pinagtatanong ko ngayon kung sino yan. Nakakadiri. Para siyang alupiyang dagat. Mukha siyang alupiyang dagat. Nakakadiri ka, madam. Walang niya ka. Mahilig ka kasi sa burat eh. Ay, burat. Sorry. Isa ka kasi brat eh. Brat. Mahilig ka daw sa burat. Hindi ako nagsabi doon ha. Itsura po ba niya na mahilig sa burat? Hindi. Hindi ko alam ha. Tanong lang, sino ba yan? Hindi ko kilala. Sa totoo lang, hindi ko po kilala yan ha. Baka AI po siguro yan. AI yan, AI. Hindi po totoong tao yan ha. Hindi totoong tao. AI yan, AI. AI. AI po yan, AI. Ayan naku mga kareaksyon. Ito po malupit mga kareaksyon. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigner. If he is guilty of crimes, we thereby confess our country's and our state inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence and ineffective justice system. Di ba? Finally, you spoke up the truth. Sino po yan? Mga kareaksyon? Dilawan to Dilawan yata to. Dilawan Pinklawan siguro to. Dilawan to. Yan Si Ambassador Teodoro Locsin Jr. Hindi ko kilala to. Ambassador siya. Yan. Ambassador Teodoro Locsin. Yan, mga kareaksyon. Diba? Wala kinidnap ang Pangulong Duterte Diba? Kinidnap siya. Anong gagawin natin pag kinidnap ang isang tao? Wala. Diba? Ito po, babasahin ko po sa inyo. Meron po sulat dito si Pulong kay BBM. Para kay BBM ito. Okay? Ito ba yun? Hindi yan. Domestic justice. Si ano yan? But trillion people marches only admit that while we can get angry, we cannot. Hindi po yan. Si ano yan? Si Teodoro Locsin po yan. Si Teodoro Locsin. Babasahin po natin yung buong sulat niya. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confess our country's and our state inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence. An ineffective justice system. No wonder there are trillion people marches for just that reason. The inability of domestic justice to hold grand theft auto appropriation to account. But trillion people marches only admit that while we can get angry, we cannot meaningfully govern ourselves. We need the help of foreigners. And such foreigners are that Washa powers. The idea the foreigners, especially Westerners can judge us is beyond disgusting. It is treason, the deepest imaginable. It is a confession begging for foreign domination in purely national affair and by willing and complicit admission. Mga kareaksyon, ano daw po mga kareaksyon? Treason. Ayan It is treason. The deepest imaginable. Traidor daw. Treason. Mga kareaksyon, alam po ba ninyo ang kasong treason sa Pilipinas? Hindi po porson treason lang. Grabe po mga kareaksyon ang ginawa sa Pangulong Duterte. Buti na lang at nagsalita na itong si Teodoro Locsin. Para daw tayo ay nanlimos.
ng ustisya na ipataw sa kapwa natin galing sa mga westerners, mga banyaga, doon sa silangan tayo kanluran, mga banyagang kanluran, western. Nababahala si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa anyay demolition job laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nababahala si Puno sa demolition job. Si Kong Kiko nga, hindi niya kaya Hindi siya nababahala sa ninakaw ni Tambaluslos. Naambunan, putang ina. Si Puno naambunan, tanong lang Puno, papakain mo sa mga pamilya mo yung nakaw galing sa kaban ng bayan? Papakain mo? Wala kang nakaw. Malinis ka, Puno. Hindi ka naambunan ni Martin the Crocodile Romualdez. Hindi ka niya naambunan. Hindi ka niya nabigyan. O bakit ang tapang-tapang mo parang aso kang ulul? Parang asong ulul ka kung kumahul ng kumahul. At pinagtatanggol mo si Martin Romualdez. Hindi ka ba niya naambunan sa bilyon-bilyon, milyon-milyon? Putang ina, Puno, papakain mo sa pamilya mo yan, sa anak mo, sa apo mo, sa asawa mo kung may asawa ka pa. Babae mo, papakain mo yan. Ang pera ng taong bayan, ninakaw ninyo. Wala kang nakaw, o wala daw po nakaw si Puno, malinis daw po siya. O congratulations Puno, kung malinis ka, puta, naghihintay na si Satanas doon, sa impyerno. O, magpakaganda lalaki ka doon, susunugin ka doon, umagat tangali gabi, Puno. Kung nagnakaw ka. Ngayon, kung nagnakaw ka, Puno, ibalik mo na. At magsisi ka na sa mga kasalanan mo, punyeta. Hindi ka punyeta, pakitanggal po yung punyeta sa record in aid of the legislation. Matanda na, wag na po natin siyang tawagin punyeta. Talipandas, sorry. Mga ka-reaction, kung makapagsalita si Puno, kala mo santo, walang yaka mukha ka santol. Tuloy. Tila tinataon pa raw ito sa pag-rap ni Romualdez sa